Sen, itong patuloy na nangyayari sa investigasyon sa flood control project, unang-una, ang inaabangan namin yung sa Senate Blue Ribbon Committee, mukhang, ano bang balita? Meron pa bang kasunod dyan? O tapos na rin ito? Wala akong balita dyan kasi pangkaraniwan, yung chairman ay nagsasabi kung magpapahearing pa siya o hindi. Wala pa namang, walang announcement. Wala pa announcement. Kasi kaya ako naman naitanong, dahil yung inaasahan naman sana, habang sana'y busy ang Senado sa deliberasyon ng budget, ang inaasahan natin sana yung ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, na nagsabi na ila-livestream nila. Ang naging problema, Sen, pagka sinabi nung resource person na humihingi siya ng executive session, doon pa lamang sa pagkatapos niyang manumpa, wala nang mapanood. Executive session na. Ayun nga mahirap eh. Bakit kasi kailangan mag-resort sila sa executive session samantalang ang mga tao, dahil nga sa nakita nilang pagkakalustay ng napakalaking pondo ng bayan, ay talagang very vigilant sila at gusto nilang nakikita ang bawat pagdinig ng dyan lang na umaasa sila. Dapat naman sana magpakita ng ganong transparency ang ICI. Ngayon, kung mag-request ng executive session, doon pa lang maghihinala na kagad ang mga tao, Nelson. At saka ang problema sa ngayon, parang humihina ang, ewan ko kasi sa tingin ko, ito ang nangyayari sa ICI, parang humihina ang kanyang, yung pagtitiwala ng tao dahil nga madalas hindi naka-livestream, executive session. Tapos isa-isang nagbibitiw ang mga miyembro nito. Ang latest ay si dating DPWH Secretary Babe Singson. At ang kanyang reklamo ay, sabi niya, ay nahihirapan na siya dahil sa kalusugan. Pero bukod pa doon, ang sinabi pa niya ay, una, wala namang kapangyarihan ng ICI na yung pelitin ng mga resource person na dumalo. At may nabasa pa ako, ewan ko kung totoo yun, na pati gamit nila ay kanya-kanyang dala. Wala daw silang budget eh. Sa simula pa lang, nagpahayag na ako ng pagdududa kasi kung magiging independent commission yan. Kasi ang ICI o Independent Commission on Infrastructure is a creation of the executive. Ang executive ang gumawa niyan eh. Yes. Ang pondo niyan, executive department din. Ngayon, kung susuriin mo, karamihan sa mga nasama diyan sa iskandalo na yan, mga opisyalis ng DPWH, kasama na yung sa DBM, meron pang nasangkot sa opisina ng executive secretary, at maging di umano ay isang opisyal sa DOJ. Ngayon, lahat ito'y opisyalis at kawani ng executive department. Ngayon, kung ito'y gawa ng executive department, paano mo usigin, paano mo imbestigahan ang mismo mga kawani o kaya mga opisyalis ng executive department? Kaya hindi siya magiging independent. Pangalawa, sabi ko nga, nung binabasa ko yung kanyang kapangyarihan na ibinigay nung pagkakagawa ng executive order yata yan, nananatili silang nagdidepende sa na impormasyon na makukuha nila, hindi lang sa Kongreso, kung hindi maski sa Korte. So tinatanong ko, paano magiging independent kung wala silang kakayahan na kumuha mismo ng impormasyon sa ganang kanilang sarili? Ba't kinakailangan humingi sila sa Kamara halimbawa o kaya sa Senado? Kaya nga kung minsan, nagkaroon ng hindi pangkaraniwang minsan nakapagdududa. Bakit yung mismo testigo ng Blue Ribbon Committee pinatatawag ng ICI, pagkatapos babalik sa amin. Pagkatapos yung DOJ pupunta sa amin, pupunta sa ano ba kung klaseng ano nang independent
commission ito. Paano na natin respetuhin yung boundaries magmula sa executive at saka sa judiciary at saka sa legislature? Kasi pwede rin silang kumuha ng impormasyon sa Sandigan Bayan, maski sa ibang korte, hindi nakako-independent to. So sa karakter mismo, sa nature mismo ng pagkakagawa ng ICI, sa tingin ko ay hindi magiging independent. So nagsimula sila sa estado na maaring hindi talaga makikita yung pagiging independent. Kaya ngayon, lumilitaw, siguro dahil nahihirapan na rin yung mga miyembro nila kung paano nila ipakikita yung pagiging independent. At siguro, kagaya ng binabanggit mo, sila pa yung gumagastaw, kaya may dala ng sarili ng mga gamit. At yun nga, kinakitaan pa ng pagre-resign ng mga inaasahan na makapagbibigay ng kahit konting objectiveness siguro o kaya objectivity do sa gagawin nila. Nag-resign si Secretary Singson na isa namang alam natin, dating DPW Secretary, panahon ni Pangulong Pinoy, nawala rin si Mayor Magalong, hindi ba? So ano na lang natitira, bukod sa wala namang ngipin talaga, kung hindi sila, magre-refer lang. Mukhang Papasa lang sa ombudsman. Mukhang ganun na magiging kahihinatnan. So ang inaasahan ng tao na maaaring mapagbasihan, mapapanaligan yung kanilang gawain, parang taliwas ang nangyari. At saka may nagrereklamo dyan, Sen, na yung ibang na i-recommenda nilang makasuhan sa ombudsman, hindi naman na ipatawag, hindi naman nakausap ng ICI, Sen. So, ang sabi nila, parang hindi naman yata tama na... Hindi lamang yun, kasi pinag-submit nila ng affidavit si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi naman ipinakita. Nasaan ba yung kanyang affidavit? Paano malalaman ng tao kung ang pinagsasabi niya ay totoo o hindi? Sino magbabalanse? Bakit hindi man lang pinatawag sa Blue Ribbon Committee yan? Pagka pangalan na ni Martin Romualdez ang pinag-uusapan, palaging nawawala eh. Pinagsakdal nila si Saldico. Sabi nila kasama si Speaker Martin Romualdez. Yes. Pero ang nakalagay lang naman pala, referral lang. Hindi naman pala yung kamukha na may charge sheet na si Saldico. Samantalang ang dokumentong pinagbasihan, iisa lang. Ginamit nila yung sworn statement ni Gutesa. Si Gutesa binanggit ang pangalan ni Saldico at pangalan ni Martin Romualdez. Bakit ang nasama sa charge sheet, isa lang? Ba't nawala yung isa? So ito yung mga iniisip ng mga tao. Kung ginamit mo yung salaysay ni Gutesa na binanggit si Saldico at binanggit din yung... Di sana pareho mong sinama riyan. Hindi yung pautay-utay ang aksyon na ginagawa mo, referral mo na rito, inuna mo yung charge sheet nung isa. So nagdududa yung mga tao. At hindi natin sila masisisi kung bakit ganun ang nagiging konklusyon. At ang sabi ngayon ni Ombudsman Remulla, baka daw po 1 o hanggang 2 buwan na lang at titigil na itong, ang sabi niya rito, tingin ko, exactly itong sabi niya, tingin ko mga 1 o 2 buwan na lang yung ICI at maraarin ng i-turnover sa amin lahat ng kanilang trinatrabaho. Para saan yung ICI in the first place? Mukhang wala na nga po. Hindi nga. Ano ang naging bahagi niya? Ganon din pala. Yes. Bakit mo kinreate yan? Di ba? Kaya yung tao mananatiling siguro na naguguluhan. Nakukompuse siguro. Hindi yun ang naging objective. Ang inaasahan ng tao, magkakaroon ng linaw, malalaman nila kung saan papunta, magkakaroon sila ng pag-asa, di ba? Hindi, kabaligtaran ang nangyari. Ang sabi naman ng ICI sa pamamagitan ni Attorney Brian Osaka, ang komisyon ay mananatili at magpapatuloy ng kanyang tungkulin hanggang makumpleto nito ang mandato o madissolve ng presidente. Ito daw po ang nakalagay sa executive order na bumuo sa ICI. Yan naman ang kanyang panig. Pero yung objective ay sisyasatin. Tutulong. Kaya nga Independent Commission on Infrastructure. Kung wala naman kayong naipakita at ang mga ipinagsakdal ninyo, sabi nga natin, ay mga maliliit na tao lang. Pero yung
yung talagang nakikita natin na nagpasimuno dyan, maaring mga mastermind pa, hindi naman yung talaga ginanap ang inaasahan ng ating mga mamamayan. Kaya mananatili sa kanilang isipan na wala rin. Parang ginawa nyo lamang yan para siguro mapanatili sa isip nila na may ginagawa kayo, akala nyo siguro basta na lang makakalimutan ng tao. Katapos-tapusan, wala rin. Sabi ng tao siguro, para lang tayong good time, hindi ba? Ayun nga ho. Ay napasadahan nila, na-prevent nila. Malaking matitipid natin Hindi dyan. na nagkasuhan, ano po, nagkasundo na lang. Oh. Oo, yung 15 million naman, ibibigay ko sa NCIP. Ito yung... Indigenous Council for Indigenous Persons. Sabi ko, itong 15 million, nakita ko kasi yung Sierra Madre, napakalaking mountain range na yan. Reforestation. Alam mo yan, nag-save sa atin dito sa malaking... anong bagyo ngayon, Nelson? Yung papalapit na bagyong ito. Yung Tino ba yun? Tino Nung sumalpok doon Yuan. Yung Uwan. Yan, bagyong Uwan. Ang nakapigil yan yung Sierra Madre. Ngayon, dahil ano yan, kailangan maayos natin ang watershed yan. Sabi ko, itong 15 million, ibigay natin sa NCIP. Dedicated for the reforestation of Sierra Madre Mountain Range. So, pagkatapos, ang mas malaki nito, ito yung 203 million plus. Ito yung kinuha ko sa NTC at ibibigay natin sa CICC. Opo. Yan ang mga ginagawa natin. Naatado nyo pala. Maraming nakinabang pala doon. Hindi lang isang ahensya, no? Kasi nga naman, kung intelligence fund lang yan ng Department of Justice, sila lang ang makikinabang dyan. Ngayon. Tapos itong nakita ko pa, kahuli-hulian ito, doon sa Office of the President, meron siyang budget allocation ng 2026 ASEAN eh. Ang daming nakalagay doon na puro ASEAN. Parang yung iba, nakikita ko may duplication. Ang nasa report ng committee, 17 billion plus. Ano? Opo. So sabi ko, yung 500,000... 500,000, 500 million. Okay, Sabi ko, ilagay na lang natin sa Department of Education doon sa program support budget for learners with disabilities. Opo. Kasi dito, ang meron pa lang na nakita namin, meron lang silang parang learning materials. Opo. Pero yung iba pang mga gagamitin, halimbawa, yung paglulocate ng magte-train, kasi kailangan mo rin ng trainers dito eh. Kailangan bilangin mo nasaan silang lahat. Saan eskwela sila naka-enroll. Ang daming kakailanganin mo rito, kulang-kulang naman ito. Dito natin ilalagay yung 500 million. Yung proponent yan siya, nung tumayo kayo, akala niyo, haharangin ninyo eh. Hindi niya akala sususugan niyo pala, lalaanan niyo pa ng budget. Hindi, sabi ko kasi sa nakikita ko pansamantala, wala pa itong tatlong hinahanap natin. Yung finding ways yung sa mga bata, kung nasan nga yung mga may kapansanan. Sabi ko, lahat tayo interesado na tulungan yung mga mag-aaral na may disability. Hindi naman natin alam kung nasan sila at ilan sila. Itong mga mekanismo para makita natin sila, wala namang pondo. So, lagyan natin ng pondo itong mga ito. Di ba? So, ang ginagawa natin, hindi basta amendments, institutional sa nakikita natin, kaya natin naalisin dito, nakita natin ang weakness dito natin palakasin. Yun ang ating gustong gawin dyan. Tama. At least, kumbaga sa... naikakamada ng maayos. At tinanggap naman lahat. Ako naman, very positive naman ako na yun ay may sasama lahat sa second reading. At pagkatapos, pagka yan nagkaroon na ng sana ay lahat lumusot pagdating sa BICAM. At pagkatapos ng BICAM, sana ay maging malinaw na. Di ba? Wala na bang panganib doon sa BICAM? Kasi sabi nila, di ba yung nangyari sa BICAM last year, mukhang mas kukunti ang panganib ngayon. Dahil maraming nakabantay din. Isa na tayo sa nakabantay. Doon kasi wala naman tayong kinalamanan dyan. Di ba? At ngayon ata, parang kumuha sila ng 5 NGO ba, mga watchdog. At naka-live din ata itong gagawing BICAM. Sen, di ba?
Hindi lamang yun. Ang pinaka-importante dyan, ang pinaka-sigurado dyan ay nahimay na mabuti yan. At pagkatapos, naghahanap nga kami ng clean copy para makita lahat yan bago pagtalunan sa yung tinatawag na third reading. Opo. Para sa ganun, lahat ng institutional amendments na napag-usapan, kung talagang napagtibay, at saka yung mga sinasabi ng minority na talagang kung pakikinggan nila, Opo. wag lamang yung masyadong yung dapat kasi supported lahat ng mga dokumento. Opo. Wala na yung mga item na hindi malinaw na Kung saan nilalaan. doon lang sa pangalan Opo. Teka muna, baka magdoble ang pangalan. Wala na yung mga ganyan Oho. Ay, pero teka lang, yung controversial na lifeline rate, Sen, naisama ho ba yan? Alin yun? Yung lifeline rate doon sa mga nagbabayad ng yung kuryente na mababa lang? Ay, hindi pa naman hindi pa naman batas. Ang sinasabi natin okay. diyan dito, kaya nga yung tupad tinarget ko na yun wala pa naman tayong batas talagang umiiral tungkol diyan. Ayun. Kasi di ba kala ko tatastasin nyo na yung mga ayuda fund para mailagay na doon sa ang Hindi pondo. pa dahil wala yung batas. Opo. Paunti-unti lang nating medyo binabawas-bawasan. Opo. At sana mapagtibay kaagad yung ating dalawang panukalang batas tungkol sa pag-alis na ng lahat ng mga ayuda at papalitan na lang natin yung sinasabi nating 200 to 230 kilowatt hours. Para sa ganon, dire-diretso na. Wala namang kumontra sa akin doon Maski na yung Secretary Balisacan ng DepDep. Gusto niya rin. At nung imungkahi ko naman kay Secretary Rex Gatchalian, sinulat pa nga niya sa notebook niya, pinakita sa akin. Wala rin siyang kontra doon. Inihintay na lang na maisabatas natin yun, Jen. Ayun pala. Mahalaga po. Alam niyo, marami nagbabantay sa usapin na yan. Sa ipa, Nelson. Dadagdag ko na lang kasi budget na rin ang pinag-uusapan natin. Oo. Baka mamroblema ngayon ng gobyerno, Sen, sa pagkukunan ng pondo. Dahil meron na pong desisyon ng Supreme Court na yung 60 billion pesos na nasa National Treasury ngayon ay pinababalik na sa PhilHealth. Yung pondo ng PhilHealth. Sabi ng Supreme Court, labag sa saligang batas yung ginawa nila na yung pondo ng PhilHealth ay inilipat sa National Treasury at gagamitin sa mga proyekto na wala namang kinalaman sa dapat na paglalaanan ng pondong yon. Meron parang charter yan Sen, Hindi daw po pwedeng maamyendahan yung charter dahil lang dun sa isiningit mong provision na pwedeng kunin ng DOF yung mga pondong ng GOCC such as PhilHealth para ilagay sa National Treasury at gamitin sa iba, Sen. Anong problema 60 billion. Tama naman yun Ayun nga po. Hindi mo naman dapat inalis doon. Pondo ng PhilHealth yun Hindi, may tinatanong ko kanina, magkakaproblema sila. Hindi. Bakit magkakaproblema sa budget? Ibalik mo ron. Ibabalik mo lang Hindi, baka naman nagastos na ho yun. Kasi di ba, ibabalik sa PhilHealth yung 60 billion. And then mababawasan yung National Treasury. Yung pinag-uusapan natin, yung nakaraang budget yan, inalis nila, di ba? Opo. Pero hindi pa na ibabalik hanggang ngayon, Sen. Di balik nila. Di mauubusan tayo ng pagkukunan for the 2026. Kukulangan tayo. Mangungutang tayo niyan. Hindi, basta yun, may budget dyan, nilagay nila sa iba. Ibalik lang nila. Ibabalik nila. Ngayon, ang sabi nila, ang atin namang ekonomiya kanya ay naasahan nating lalaki ng 5%. Akala mo naman napakalaki ng 5%. Hindi, maliit nga daw po Di ba? Sabi ko sa kanila, siguruhin nyo kasi ang pinag-uusapan natin dito ay tumataya kayo ng GDP na 30 trillion pesos. Para suportahan yung budget na 6.7 trillion. 6.7 trillion. Kasi pag hindi kayo tumaas sa GDP ninyo, wala kayong pagkukunan. Dahil ang inyong projected income ay halos 5 trillion pesos lang. Kulang. Sa mga tuwid, kailangan nating mapalaki yung ating ekonomiya. Ngayon, para mapalaki yan, kinakailangan nating ilitaw yung mga sinasabi ninyong mga targets. Kaya nga ano kako yung mga basic assumptions ninyo.
ano ba yung mga indicators? Ano ba yung parameters na sinasabi nyo na tataas tayo ng 5%? Sa tingin ko, hindi lang dapat 5% dahil nung briefing, sinabi na ako ni Secretary Recto, at least 7.5% ang growth ng GDP. At least lang po yun. Oo, para makuha natin yung 30 trillion. Kasi kung 6.7 trillion ang ating budget, 22% yan ng ating GDP. Oh, yung 22% ng GDP na yon, 30 trillion. Madaling kwenta yan eh. Para may produce mo yung 30 trillion, kailangan lumago ang ekonomiya mo na hindi kukulangin sa 7.5%, sabi niya. O ngayon, ang taya nila 5%. Mababa. O di mababa. Yun sinasabi ko sa iyo. Yan ang sinasabi mo kanina. Baka wala silang pagkunan. Ay problema nila yun. Ayun nga ho. Hindi natin problema yun. Kayo ang nagtakda ng ganong kalaking budget. O kahit naman kayong dalawa eh. Magagalit siguro yung asawa ninyo eh. Jen, sinabi ko na sa iyo kanyang ito yung kakailanganin natin. Kailangan kanyang ito ang ibigay mo sa akin. In-trade mo sa akin. Ito para ngayon matustusan ko lahat ng pangangailangan natin. Nako. Ano sasabihin mo? Ba't ka nag-budget ng ganyan? Alam mo naman ang kinikita ko ganito lang. O yan ang problema. Ang sasabihin ko, hindi, andiyan kapitbahay natin si Nelson, medyo manghiram muna tayo. Lalaki na naman yung ating outstanding debt. Na ngayon, sa ngayon ay 7.6 trillion na. Habang nagsasalita tayo ngayon, habang nag-uusap tayo ngayon, pataas ng pataas ang outstanding budget natin, 17.6 trillion na. 17 po. Kaya nga, lumampas na tayo doon sa sinasabi natin 60% ratio. 63% na tayo ngayon din, ang ratio natin. Naku po. Anong ibig sabihin nun, Nelson, kung 63%? Apakalaki nun. Ano nga ibig sabihin nung bukod sa malaki? Kalahati na eh. Oo nga, anong epekto nun? Wala tayong pera. Utang tayo. Lubog tayo sa Ang ibig sabihin nun, 63% ang ibabayad natin sa ating pagkakautang. Foreign tsaka domestic debt. Halimbawa, 100 pesos ang kinita ng buong ekonomiya natin. Naku po. Yung 63 pesos, pambayad. Yung 37 pesos na lang ang panggastos natin. Yun ang ibig ko sabihin. Paano tayo mabubuhay sa 37 pesos? Kasi yung 63 pesos, ibabayad natin ang utang. Ito yung budget nyo eh. Obligado. So maaaring sasabihin ng business ni Nelson, wala na. paano ito talaga yung ano natin eh? Kinakailangan ka niya. Magtrabaho ko ng magdoble-doble para ngayon eh. Saan natin kukunin yan? Nako. Kaya pala, Senjen, may pumunta sa Malacanang, naniningil yata dyan eh. Sino? Pakita mo yung picture. Pumunta po yung presidente ng World Bank. Ayan, sabi ng iba, naku, naniningil yata. Ayan, sir, mukhang naniningil. Presidente ba ng World Bank yan? Oo. Kayo naman bumisita lang, naniningil na kayo naman ng... World Bank President AJ Banga. Baka naman nag-o-offer ng mga Ibig mo sabihin ng presidente bang maniningil naman? ADB President Masato Kanda. Sabihin nila kasi hindi naman pumupunta yan sa Pilipinas noon. Ngayon lang na pumunta eh. Ganun ba? At yung presidente daw, napahawak na daw sa napasanda na daw sa... Parang, naku, wag muna akong maniningil ngayon, ha? At hindi na talaga. Kasi yung... Hindi, baka naman hindi naman naniningil. Courtesy call po yan talaga. Baka naman sinabi lang, courtesy call. Mr. President, nakikita namin yung debt to GDP ratio. Medyo mataas. Sa ganito kataas na ratio, Mr. President, alam mo naman siguro, na medyo alanganin na yung magpapautang sa'yo. Alanganin talaga yan. Maski yung halimbawa, ikaw nandun ka lang sa 5'6", yung mga Indian. Titingnan niya paglapit mo sa kanya, sisinuhin ka niya Tapos gagawa siya ng pag-aaral. Hindi ko muna bibigyan si Nelson ngayon, mukhang walang ibabayad. Wala.